Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 4:02 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, pag-review ng Pilipinas at US sa magkaibang interpretasyon sa ilang probisyon ng BFA nagsimula bago pa man ang pagpatay kay Laude. Inanayan sa pastor kumbinsidong guilty ang manugang sa pagpatay sa mister. Task Force laban sa cybercrime binuo ng Department of Justice. Nominasyon sa mga kasama sa pananghalian ni Pope Francis bukas na. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos at Brigada Luna Agimat. Araw ngayon ng Biyernes, October 24, 2014. 61 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Nilinaw ni Justice Secretary Leila de Lima na bago pa man maganap ang pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude ay nagkaroon na ng pag-uusap ang Amerika at Pilipinas kaugnay sa implementing guidelines ng Visiting Forces Agreement. Sa kanya umanong pagtaya, may isang taon nang pinag-uusapan ang implementing guidelines ng kasunduan. Nagkataon naman anya na habang nagpapatuloy ang pag-uusap ay nangyari ang pagpatay kay Laude. Sa kabila ng pag-uusap, nilinaw naman ni de Lima na hindi ito nangangahulugan ng pag-amin na malabo talaga ang probisyon ng BFA. Layunin lamang umano ng implementing guidelines na maitama ang ilang mga deficiencies o butas sa kasunduan na naging dahilan kaya nagkaroon ng magkaibang interpretasyon sa kasunduan ang gobyerno ng Amerika at Pilipinas. Ilan sa mga probisyon ng BFA na kinakailangan umanong mabigyan ng linaw ay ang issue tungkol sa custody na nagsimula sa kaso ni Daniel Smith, issue ng jurisdiction at kahalagahan ng Certificate of Official Duty. Tumanggi naman si de Lima na magkomento hinggil sa panawagan ng pag-amyenda o tuluyang pagpapawalang bisa sa BFA.
Brigada Balita Nationwide. Iginit naman ng Malacanang na kahit akusado dapat pa rin sundin ng gobyerno ang due process sa kaso ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa Laude Slay case. Ito tungkol ni Pangulong Benigno Aquino III sa mga batikos dahil sa kanila ay tila kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa kaso. Ayon sa Pangulo, ipinagkakalob pa rin kay Pemberton ang mga karapatan nito tulad ng mga ordinaryong akusado sa isang krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas at ng Visiting Forces Agreement. Sa kabila nito, muling tiniyak ng Pangulo na sinisiguro ng gobyerno na magbibigay o may bibigay ang hustisya sa nangyaring kaso sa ilalim ng umiiral na VFA. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, Bureau of Immigration handang isailalim ang deportation proceedings ng German fiancé ni Jennifer Laude. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Maaring magpasya ng moto proprio o kusang magdesisyon ang Bureau of Immigration na isalang sa deportation proceedings ang German fiancé ni Jennifer Laude na umakyat sa bakod ng Camp Aguinaldo at nanulak ng isang Filipino Marine. Ito ang ipinaliwanag ni Justice Secretary Leila de Lima lalo na't ang buong pangyayari ay nakuhanan ng video. Magkagayunman kukumpirmahin ni de Lima sa Armed Forces of the Philippines kung totoong magpapadala sila ng formal na kahilingan para maisailalim sa deportation proceedings si Mark Soselbeck. Kumbinsido naman ang kalihim na may batayan ang deportation proceedings dahil ang ginawa umano ni Soselbeck ay isa umanong criminal offense at mambabasto sa Philippine authorities. Ilan umano sa mga kaso na maaaring kaharapin ng aliman ay ang assault, alarm, and scandal o grave coercion dahil sa nagpilit umano siyang pumasok sa isang kampo ng militar na isang restricted area. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, pinaalalahanan ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga dayuhan at kanilang mga dependent na nananatili sa Pilipinas at mayroong permanent resident status na magtungo sa punong tanggapan ng kawanihan sa Intramuros, Maynila. Ito ay para umano matatakan muli ang kanilang mga pasaporte bilang o sa itinakda ng batas dahil kung hindi ay nagbabala ang BI na maari silang maipadeport at makansela rin ang kanilang Alien Certificate of Registration. Paliwanag ni BI spokesperson Elaine Tan, sa pamamagitan ng restamping ay mapapasimple ang pagkumpirma sa kanilang database at mapapabilis din ang kanilang transaksyon sa kawanihan kasama na ang pagproseso ng kanilang annual report at renewal ng kanilang ACRI card. Noon pa umanong Setyembre nagsimula ang panahon para sa restamping at magtatapos hanggang sa December 15, 2014. Ang proseso ay maaari lamang gawin sa Immigration Main Office sa Intramuros, Maynila. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Bumuo naman ang Department of Justice ng Task Force na tututok sa mga kasong may kinalaman sa cybercrime. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, pamumunuan ni Senior Deputy State Prosecutor Teodoro Villanueva at Senior Assistant State Prosecutor Lilian Torres Alejo ang binuong Prosecution Task Force on Cybercrime. Sinabi ni Prosecutor General Claro Arellano na nagpulong na mga bihasa at veteranong prosecutor para sa babalangkasing plan of action. Gagawin naman ng prioridad ng task force ang pagpapatupad ng cybercrime law na may kinalaman sa child abuse, business fraud at network security. Kabilang sa mga paglabag na sasaklawin ng task force ay ang mga krimen sa ilalim ng Anti-Photo and Voyeurism Act of 2009, Anti-Child Pornography Act of 2009, E-Commerce Act, Access Devices Regulation Act at Anti-Wiretapping Law. Kaugnay nito, umapila si de Lima sa Korte Suprema na bumuo na rin ang mga hukuman na tututok sa mga kaso ng cybercrime. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, kunin naman natin ang latest report mula sa Palasyo ng Malacanang sa ating kabrigadang si Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Tumanggi munang kumpirmahin o itanggi ng Malacanang ang balitang ililipat sa Commission on Elections si LTFRB Chairman Winston Hines. Sinabi ni Presidential Communication Secretary Sonny Coloma na kailangan muna niyang i-verify ang report dahil wala pa namang opisyal na pahayag si Pangulong Benigno Aquino hinggil dito. Una dito ay lumutang ang balitang itatalaga sa COMELEC si Hines, bagay na sinabi niyang pag-iisipan naman niya sa isang panayam. Matatandaan, sa Pebrero 2015 ay magre-retiro na si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide.
Sa iba pang balita, naniniwala ang ina ng international car racer na si Enzo Pastor na malaki ang naging partisipasyon ng kanyang manugang na si Dalia Pastor sa pagpatay ng kanyang mister na kasabwat o sa ang pangunahing suspect na si Domingo de Guzman. Ayon kay Mrs. Remedios Pastor, ang hindi pagsipot kahapon ni Dalia sa pagdinig ng DOJ sa kaso ay malinaw na guilty ito sa kaso sa pagpatay ng kanyang anak. Flight means guilt, ani Remedios Pastor. Sa nangyaring pagdinig, todo tanggi pa rin si de Guzman sa kinakaharap nitong kasong pagpatay kay Pastor, lalo na set up lamang umano ang nangyari noong inaresto ng mga pulis si PO2 Edgar Angel nga umano'y inutusan at binayaran nito para gawin ang krimen. Hindi na rin inobliga ng DOJ panel ang abogado ni Dalia na magsumite ng affidavit dahil hindi naman ito kailangang dumipensa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, bukas na ang nominasyon para sa 30 Yolanda Survivors na maswerteng mga kasama ni Pope Francis sa tanghalian sa pagbisita sa bansa sa Enero ng susunod na taon. May ilang naapektuhan ng lindol sa Bohol din ang makakasama rin sa pananghalian bukod pa sa mga nagmula sa Leyte at Samar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Tiniyak naman na puro mga biktima lang ng kalamidad ang makakasama sa salo-salo at hindi ito mahaluan ng mga politiko. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nagpaalala ang Korte Suprema sa lahat ng gumagamit ng social networking site na Facebook kasunod ng dinesisyon ng kaso hinggil sa 5 estudyante sa Cebu na hindi pinayagang makagraduate dahil sa malaswang litrato na kumalat online. Hindi raw umano ganap na pribado ang Facebook post ng isang user kahit pa naka-friends ang setting nito o ang makakakita lamang ay ang kanyang mga friends. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na pirmado ni Associate Justice Presbyter Velasco Jr., sinabi nitong kahit pa i-post ang isang litrato sa friend setting o limitado lamang sa accounts ng inaprobahang friends, maaari pa rin itong ma-share at gamitin para matag ng ibang FB users na hindi papasok sa network ng friends o estranghero na sa original na post. Ibinasura sa desisyon ang writ of habeas data na inihain ng mga magulang ng mga batang sangkot sa gulo sa St. Teresa's College sa Cebu noong 2012. Matatandaan na nag-ugat ang reklamo sa hindi umano paggalang ng eskwelahan at ng computer teacher na si Mylene Reza Escudero sa rights to privacy ng mga mag-aaral. Nang i-access nito ang mga FB accounts at i-download ang mga larawan kung saan makikitang nakabikini at naninigarilyo ang mga bata. Ayon sa mga estudyante, very private ang kanilang mga account at ang mga larawan ay ipinost sa friends-only setting. Kinilala rin ng Supreme Court ang testimonya ni Escudero na ang mga kaklase at kaibigan ng mga estudyante ang nagpakita sa kanya ng mga nasabing litrato. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Ito mga kabrigada, hindi biro ang magtrabaho maghapon. Kaya naman, hindi rin maiwasan ang samut-saring sakit na maaring dumapo sa katawan mo. Madalas kasi ang mapawisan, ang mababad sa initan at maulanan ay isinasawalang bahala na lamang ng iilan. Kaya para may proteksyon ka at ang trabaho mo ay hindi maabala, mag-Power Cells Herbal Capsule ka na. Ang Power Cells Herbal Capsule, mga kabrigada, ay available na po sa mga leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At tayo po mga kabrigada ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu sa General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan at sa Daet, Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At yan po ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adults Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:14 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Okay, Kalais. Only Bardock got 98% in your exam. Yes, sabi ko na nga ba eh. Ang tali-talino ko talaga. Buti pa mga classmates, umuwi na lang kayo sa bundok. Magtanim na lang kayo ng palay. Because
The rest are 100. Ay! Okay kayo. Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's Drugstores nationwide. Angel of Mercy, Bolbok, Batangas City, Lourdes Pharmacy, Marawoy, Lipa City, Batangas, Aaron Chinese Drugstore, Santa Cruz Public Market, Laguna, at Generics Express Pharmacy sa Batangas, at City Drug, Giginto, Tuktukan, Bulacan.